Agko gabay tay gulo dyan barangay. Ang gapoy kababaingan nyo! So heto na ang pinakaaabangan ninyong fiesta celebration dito sa aming barangay, kung saan may pangyayaring gugulantang sa buong sambayan ng Pilipino. Panoorin mo na lang hanggang dulo. Umaga pa lang, parang nagdalawang isip na ako kung itutuloy ko pa ba tong handaan na ito. Naubos na kasi agad yung energy ko sa pamamalingki pa lang. Sabado pa naman ngayon, sobrang daming tao sa palengke. Siksikan pa dahil dun sa mga ukay-ukay na dinudumog. So ayan po lahat yung mga pinamili kong mga sangkap, condiments, aromatic expressions at kung ano-ano pang mga pansahog sa mga lulutuin namin. Kayo na bahala maghiwa dyan lahat at ako'y mag-observe lang dito sa tabi. Tama ba yung hiwa mo dyan? Medyo maliliit yung pagkakahiwa mo dito sa patatas, Sarah. So ulitin mo yan ha, pag dikit-dikitin mo para lumaki. Dito naman tayo sa ibang grupo, sa D&J Power Couple, na nag-sponsor nitong mga panghanda, kaya i-follow nyo sila. Bale, nakapagpahinga naman na ako dyan, kaya may oras na ako para i-monitor sila. At i-double check kung tama ba yung mga pinagagawa nila. Kumbaga, isa ako ngayong manager nila na nag-uutos sa mga subordinates. Kumusta naman itong kanin? Ilang takal ito parang kulang? Marami tayong bisitang dadating, dagdagan nyo to. Ano naman ang balita dito? Ba't dumarami na kayo? Bilis-bilisan nyo ang kilos, ha? Tama na yung chismisan. Dahil ako ngayon, si Dick Gordon Ramsay ng Hell's Kitchen na may konting pagka-miss-minchin. Sarah, tapos mo na bang balatan ng mga patatas? At ayan, tapos na nga silang maghiwa ng mga kailangang hiwain. Kaya sisimulan na namin ang pagluluto. Unang menu ay ang afritadang pininyahang manok. Mainit ba itong niluluto mo o mainit nga? Sige, tama yan. I-set up ko lang itong mga handang kakanin sa lamesa. Isang bibingkang latik at bibingkang tapong. Huwag niyong abangan yung vlog ko dyan dahil hindi namin niluto yan. Binili lang yan sa palengke. Wala na kasing oras kung magluto pa ako ng ganyan. Baka bukas na makakain yung mga bisita. Natakam ako habang dinidisplay ko kaya ayan, di ko maiwasang kumoldit ng maliit. Luto na yung pininyahang afritadang manok kaya inaker na ng nanay ko. Next station is the next menu. Alam nyo na yan kapag may tinapa at may dinidikdik na chicharon. Hulaan nyo nga kung anong niluluto namin ngayon. In 5, 4, 3, 2, 1. O, diba mali yung hula mo? Palaybok yung niluluto namin. Hindi ko na binidyohan yung step by step process nito kasi na-vlog ko naman na. Yung pagluluto nito dati pa. Hanapin nyo na lang sa mga videos ko. Naluto na yung palabok kaya inakir na namin syempre. Kailangan kasi naming hanguin agad yung mga niluluto namin dyan sa talyasi kasi iisa lang yan na pinaglulutuan namin. Kaya luto, hugas, ganyan yung ginagawa namin dyan. Pagkatapos ng palaybok, sinunod ko naman na agad-agad na lutuin ang caldereta Avila na may maraming cheese at may gata. Na-upload ko na rin yung full video ng pagluluto ko nito kaya ikakat ko na ang ugnayan nating dalawa. Tatlo pa lang yung naluluto naming potahe. May mga dumating ng bisita. Galing Barangay Gamata. Dalawa yan sila, sina Uncle Dodong. Mayat maya, sumulpot yung tatay ko. Akala ko mag-a-assist siya sa mga bisita. Yun pala, sasabayan din niyang kumain. Bisita ka din, tay. Kain lang kayo dyan. Thank you for coming over. You can leave now. Next station, Kare-Kare Station. O, wag nyo nang bilisan yung pagluto nitong kare-kare. Di naman na tumaantay ng mga naunang bisita. Bale, na-vlog ko na rin pala itong pagluluto ng kare-kare. Pati na rin itong pagprito ko ng tilapia Alonzo Wurzbach. Kaya proceed na tayo agad sa pagpiplating at pag-aayos ng mga handa dito sa Lamesa, Eco Park. Inuna kong inayos tong palaybok kasi madalian lang yung pag-display ko dito kanina nung may naunang dumating na bisita. Wala pa masyadong mga toppings yun. So dito, dinagdagan ko siya ng sauce sa ibabaw, tsaka mga piniritong poset. Tapos nilagyan ko din ng in-slice na nilagang itlog, kung saan wala sa gitna yung pula niya nung nalaga na. Kaya ayan, nagkahiwa-hiwalay tuloy nung hiniwa-hiwa ko na. Hindi na kasi fresh tong nabili naming itlog, parang nalimliman na ganun. Tapos binudburan ko ng chicharon at inisprinklean ko ng spring onions. Sunod ko namang i-display ang caldereta Avila. Pagkatapos ay refillan ko lang ulit tong caldereta kasi nabawasan na yan kanina. Para punong-puno siya pagdating ng ibang mga bisita mamaya. At hindi sila mahihiyang mag-take out kasi pag nakita nila, ang dami pa nito makapag-uwi
pinauwi nga. O, diba? Ano pa bang kulang dito? Yung kare-kare pala. Na-vlog ko naman na yung pagplating ko nito kaya di ko na ipapakita sa inyo. Ganon din dito sa tilapia kaya ikakat ko na lang ang buto mo. Refillan ko lang din tong kanin kasi 3 lang silang kumain kanina pero naubos. Ayan, ready na lahat. Kaya i-message nyo na ang mga bisita nyo. Wala kasi akong bisita, sila lang. Ito na lahat yung mga handa. Kare-kare, calderita, afritada, palabok, tilapia, at yung bibingkan tapong at bibingkan latek na nagulay na. Oh my God, wala ba tayong aircon na? Nakakahiya to. Nauna na pala akong kumain kasi for sure hindi na ako makakakain nito mamaya. Inuna ko ng ulamin tong caldereta kasi kunti lang naluto ko nito. For sure mabilis to maubos mamaya. Tapos biglang lumipad yung mga plato. Ano kaya ibig sabihin yan guys? I-comment nyo nga para maliwanagan ako. Mayat maya ay dumating na po yung first batch ng aming mga besita from Barangay Enerengan. Second batch na pala ito kasi may nauna na kanina. Shout out po sa inyo. Huwag kayong mahiya. Kain lang kayo dyan. Thank you for coming over. You can leave now. And then ito naman na po yung third batch of housemates na dumating dito sa bahay ni Koya. From Barangay Agdao naman sila. Ganun talaga yung pagbasa sa barangay nila. Kailangan mong bigkasin yung vowel. Agdao. Mayat maya ay dumating na rin si Paloma Vlog. I-follow nyo rin to kasi ang dami niyang dala. Na mga lechon manok at inihaw na boneless bangus. Kung alam ko lang na magdadala ka ng ganyan karami, di na sana ako nagluto. Shout out po sa inyong lahat and thank you for coming over. You can leave now. Pinauwi agad, di pa nga tapos kumain eh. Pagkatapos nilang lahat kumain, dumuretso na kami dito sa may gymnasium para manood kung ano bang pwedeng mapanood dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa hinar nila, kung orchestra ba, combo, banda, or DJ. Basta para siyang live band pero may mga babaeng sumasayaw. Nauna na pala dyan yung lola ko, ayan o. Ang sarap na ng upo dyan. Op, mayat maya lilipat yan. O, diba? Hindi daw niya kita doon sa malayo. Ay, ang galing nila sumayaw ha. Para akong nanonood ng Zumba tutorial sa YouTube. Parang gusto ko silang sabayan tuloy kasi ang dadali lang yung mga steps. Habang nanonood ako dyan, sumabay naman yung pagtagaktak ng pawis ko, be. Nangingitata na ako sa init. Kaya ayan, umuwi na muna ako dito sa bahay. Para i-unbox itong na-order ko sa Shopee na Gojodok Turbo Fan. Hindi ko to naalala na dalhin kanina, Diyos ko, kung di pa ako nainitan doon. 700 plus pesos ang bili ko dito pero di naman ako nagsisi kasi box pa lang halatang magandang klase na. May manual na siya sa loob. Mayroon na ring ID lace kung gusto mong ikwintas sa liig. Mayroon ding maliit para sa wrist. Pagkahawak ko pa lang sa item halatang magandang klase na. Hindi ako nagsisi, sulit yung presyong 700. Malakas din yung buga niya. Ramdam na ramdam mo yung sipwag ng dagom. Hindi ko muna siya chinarge, uubusin ko muna kasi tong factory charge niya sa battery. Nasa 40% pa ito kaya tignan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Para sa mga gustong mag-order, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Bumalik na ulit ako dito sa may gymnasium. Pagdating ko ayan, naabutan kong sumasayaw na yung mga miyembro ng gabinete at Office of the Ombudsman. Habang bini-break-in ko itong nabili kong Gojodok Turbo Fan. Siya, tama na yan. Sunod naman na nag-perform ay itong mga estudyante sa CMIS. Kasama yung mga teachers nila. Habang patuloy ko pa rin na finiflex itong tig 700 ko na turbo fan. Alam nyo pala guys, sa sobrang lakas nitong turbo fan, kapag nahanginan niya yung ngipin ko, nahihirapan akong isara yung bibig ko. Ang bilis niya kasi ma-dry yung ngipin ko, ganun siya kalakas. Almost 2 hours din akong tumambay sa labas pero hindi siya na lowbat. Ma-charge na nga lang ito. Alas 12:30 na nito ng gabi at napansin kong parang wala pang nagliligpit nitong mga natirang handa. Baka mapanis ito, be, kapag hindi na ilagay sa ref. Madami pa naman yung mga natira. Kaya ayan, ako na lang po nag-volunteer na magligpit habang pasubo-subo dyan kasi nagutom na rin naman ako. Kung umabot ka pala hanggang dito dahil sa inaantay mo yung sinabi kong pangyayaring gugulantang sa intro, isa lang ibig sabihin yan, marites ka. Walang ganun, be. Itong sariling buhay ko nga di ko maayos-ayos, tas pakikialaman ko pa buhay ng iba. Ako na rin pala yung naghugas, hindi dahil sa masipag ako, kundi dahil wala akong choice. Hindi ko kaya kasi makita na nakatambak dyan itong mga hugasin.
Diyos ko, ako na nga nagluto, ako pa naghugas lahat-lahat. Kung alam ko lang na ganito kakahinat na ni, umatin na lang sana ako dun sa contract signing ko sa Maynila. Namit ko pa sana in person si Kamangyan Vlogs. Pero kera lang kasi hindi naman ako masyadong gumastos ngayon. Sponsored lang kasi ng D&J Power Couple yung mga hinanda namin. Kaya okay lang naman na mapagod ako. Ang masaklap dyan, ikaw na nga gumastos lahat, ikaw pa nagluto, tas ikaw pa naghugas, diba? Yun lamang po, please follow me for more para ma-reach na natin yung 500k followers before my birthday this June. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.